Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Buksan ang aming palad, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Halina't pagsaluhan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon din natitipon sa ating dakilang pagsamba at pagpupuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Lalo natin pinagtitibay ngayon sa panahon ng Kwaresma ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa pagpahalaga natin sa pakikinig sa salita ng Diyos at upang lalo natin pagtibayin na tayo ginagabayan ng Diyos at pinagtupot ng bayan at ang patnubay gayon na lamang para sa ating kapakanan. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming bumubuo sa iyong angkan at gawin mong sa iyong paningin ay magningning ang kalooban naming laang sundin ang loob mo sa pamamagitan ng paghubog sa pag-uugali namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niyebe, paglagabak sa lupay, di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pantilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakilaan ng Diyos ay ihayag, ang ngalan niya ay purihin ng lahat.
Ang aking dalangin tininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y Kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin, wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag niyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung di ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napakaganda na ating mabuting balita at ang daloy nito ay ang pagninilaya natin. Sapat napakalaga, lalo na kung ano ang mabuting balita na nakaugnay sa ating pangkuwaresmang pananampalataya. O sa panahon ng Kwaresma, itong ating mabuting balita, ano kaugnayan ito? Ano kahulugan nito sa ating mabuting balita ngayon? Ano kahulugan noong pinahayag ni Kristo ang ganitong tinuruan ng mga alagad upang sila'y manalangin? Ano kahulugan nito ngayon sa ating pagdiriwang na alam natututo tayo sa mga panalangin pero inuugnay ba natin ito sa tema, layunin at kahalagahan nitong ating pagdiriwang ng Kwaresma? Una sa lahat, ang ating mabuting balita ay ang ating pahayag o panghayag ng ating Jesucristo para sa kanyang mga alagad.
Pag ganito ang pahayag ng mabuting balita, tulad ngayon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang napakahalaga nito ay ang pagtatangi ng mga alagad to give importance to what Jesus is going to tell them. Kaya pag sinabi sa mabuting balita, sa Biblia, si Kristo ay nagsabi sa kanyang mga alagad, o sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, be sure to take this of great importance sapagkat ang pahayag ni Kristo sa kanyang mga salita sa mga alagad ay upang ipahayag the importance of what He is going to tell them. Di ba? Kaya ibig sabihin, may mga bagay na talagang natin maigi sapagkat mayroong indikasyon, mayroong pamamaraan para ito ipahayag at upang ito'y magbigay kahulugan sa iyong kausap, sa pinaghahatiran mo ng iyong mga salita upang sabihin, ang sinasabi ngayon niya ay napakalaga, kaya hindi tayo dapat na mag-isipan ng iba, kundi itutok natin ang bawat salita na mamutawi sa kanyang mga bibig because of its great importance. Kaya, itong mga pahayag na ating Panginoon Kristo, ang mga panalangin tungkol sa panalangin, ay napakahalaga. Kung paano pinahalaga ni Kristo ang panalangin na nakikita ng mga alagad, at ito ngayon ang ipinapahayag ngayon. Kaya ibig sabihin, prayer of great importance for us. Kaya hindi natin maiaalis ng napakahalaga ng panalangin sapagkat noong paman, nagpahayag na si Kristo sa kanyang mga alagad, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sapagkat alam ng mga alagad ang kahalagahan ng kanyang sinasabi at hindi dapat itong ipawalang halaga. Kaya pinapahalagahan natin ang panalangin. Lalo-lalo itong bahagi natin mabuting balita ang tungkol sa Ama namin, ang nilalaman ng mga panalangin nito. Kaya sinimulan na ang ating mabuting balita. Huwag daw tayo gumaya sa mga hintil, sa maraming mga salita, mahabang mga salita. Bakit kaya sinabi ni Kristo yon? Sabihin ng mga alagad, kasi ba naman ang mga hintil na rito, at lalo ng mga Pariseo, mga pakitang tao lamang ang kanilang mga ginagawa. Kaya gusto nilang ipakita ito sa mga tao, ibig nilang mapansin sila ng mga tao sapagkat kanilang mga salita na namumutawi ay napakarami, walang senseridad, walang nanggagaling sa puso o kaya nanggagaling sa matuwid nilang pamumuhay, hindi nito nanggagaling sa mismong kanilang araw-araw na gawain o kaya ay kanilang mga asal na kanilang binabahagi sa kanilang mga kapwa. Kaya ang mga salita ay nanggagaling sa bibig pero hindi nanggagaling ito sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Kaya with great importance, we mean what we say and say what we mean in our lives. Kaya sabihin heto ngayon, na sasabihin natin Panginoon Kristo, we are giving great importance to prayer. This is the way you're going to pray. Kaya iniisa na Kristo ang Ama namin at ang nilalaman nito, hindi basta lang ito sinasambit, pinapahayag, hindi basta na lamang ito isang sagot, sagot at tanong at sagot, pero damdamin ninyo, bigyan nyo ng iba yung kahulugan. Ang panalangin ito na nagbibigay ng maraming kahulugan sa tao na ito ang magiging laman ng inyong puso't kalooban at hindi lamang basta itong mga salitang inuusal, pinapahayag nating lahat. Tulad, halimbawa, ang dakilang pagsamba sa Diyos ay napakahalaga. Kaya ang dakilang pagsamba sa Diyos, hindi ito nilalaman ng ating isipan lamang at sumasamba tayo na ang laman ng ating isipan ay lamang. Pero paano naman ang puso mo sa iyong dakilang pagsamba sa Diyos? Bakit gagawin mo ng iyong dakilang pagsamba? Ano dinidikta ng iyong puso? Kaya learn to mean what you are saying.
because this is of great importance. Binibigyan natin ang pagpapahalaga hindi sa karunungan lamang, kundi kung ano yung tinitibok natin ng puso sa dakila nating pagsamba. Maraming nasabi pa upang ipahayag din na ang paghahari ng Diyos ay nasa ating lahat. Paano natin ito bibigyan ng pagpapahalaga na nanggagaling sa ating isipan at siyempre konektado sa ating mga puso't kalooban, and so on and so forth. Kaya pag ninilayan natin isa-isa kung ano ang binibigyan ang Ama namin sapagkat the whole of the Our Father of great importance, and we pray it very meaningfully in our lives. Ito na ngayon, ang huling bahagi ng ating mabuting balita na binanggit ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya ibig sabihin, ang taong nananalangin ay natututong magpatawad. Kaya binabanggit dito, ang pinatawad ninyo sa nagkakasala ay patatawarin din kayo ng Diyos Ama. At hindi nyo patawarin, hindi rin kayo patatawarin ng Diyos Ama. Kaya, idinugtong na ating Panginoon Kristo, you see how important the prayer is because we relate ourselves with others, especially when we have done wrong to others. Merong kapatawaran sa mga pagkakasala. This is how we're going to relate with one another bilang tayo ay nabibilang sa paghahari ng Diyos. Upang sabihin, walang diwa ang panalangin na gagaling sa isipan at nanggagaling sa puso kung hindi ito isinasabuhay. Siguro nakita natin Mr. Cristo ng kanyang kapanahunan ang pag-uugali ng mga tao, lalong-lalo na sa mga pagkakasalang hindi naihingi ng kapatawaran na walang kaayusan. Kaya ito'y naging daan para ipahayag ng mga tao, baliwala ang iyong panalangin kung hindi mo isinasabuhay ang iyong panalangin. Dito natin makikita ang kahulugan ng pagdiriwang ng Kwaresma upang sabihin, ang Kwaresma ay dumating sa atin with bits and pieces of do's and don'ts, way of life of great importance. But the reason for making this as of great importance is for us to act upon what we have received from the words of Jesus Christ. Nawa, bigyan natin ng daan itong Kwaresmang ito na dadaan sa atin upang sa gayon ito ang magbigay kahulugan sa isipan at puso't kaloobang ang pagsamba ay napakahalaga, pero baliwala ito kundi ito binibigyan ng pagpapahalaga sa magandang gawain ng matuwid nating mga gawain upang ang pagpapanibago ng buhay ay mabibigyan ng halaga, upang pagtalikod sa kinamihas ng pagkakanya-kanya ay mabigyan ng magandang larawan sa buhay ni Kristo, at upang ang lahat ay mapasailalim ng mapagpalang pag-aruga ng Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Mga banalig, galing at dudulog tayo sa Diyos upang lalo natin mapagtibayin, lalo natin pagtibayin ang halaga at kahulugan ng panalangin upang patungo tayo sa pagsasabuhay ng mga panalangin ay sinasambit natin palagian upang maidangal natin ng Diyos sa ating dakilang pagsamba at maghanap sa ating buhay ang katunay na kahali-halina sa paningin ng Diyos at sa ating kapwa, ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong mundo naway laging magpahayag ng matibay na pagtitiwala sa pagdating ng kaharian ng Ama, isang kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kabila ng kahirapan ng buhay, tayo naway manatiling nananalangin at hindi magpadarang sa tukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sapat na kakanin para sa ating mga pangangailangan sa araw-araw at ng kadakilaan ng puso upang patawarin ang ating mga kaaway.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at maging ang mga nangangalaga sa kanila, naway makatagpo ang Diyos sa kanilang pagpapakasakit araw-araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao na ay makaharap nawa ang Diyos sa kanyang tahanang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating Eucharistic Advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kaya madingin mo ang aming mga pagluhog na ito sapagkat sa diwa ng aming mga panalangin buhay, mabigyan kahulugan ng sa isipan at sa pusong nagbibigay halaga upang ito'y maisakatuparan, upang ang panalangin nagbibigay daan, upang hubugin aming tunay na pagkataong hinuhubog mo sa larangan ng kabutihan kabanalan, ay magkaroon ng bisa at kahulugan sa bawat mga salita, sa bawat mga panalangin sinasambit na aming mga bibig. Kaya itong aming mga pagdulog, ibig namin makamit sa buhay na ito'y tunay na pagpapalang hinihingi namin. Digin mo nawa ang bawat tibok na aming mga puso at alalayan kami sa lahat na aming magpaggawa. Ang lahat na ito'y niling namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Sa'yo, ginamay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang aming ding tinanggap mula sa iyong kagandahang kalooban sa aming lahat. Ang pagkain at inuming ito ay mapakinabangan nawa namin bilang tagapagdulot ng buhay mong walang maliw sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mo kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinapahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
o sana sa kaitaasan. Pinagpalaw na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal, mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pamamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kahit niyalay namin sa iyong tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon, naming Santo Papa, si Elias, naming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, si San Jose, na kanyang dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. So magitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Panalangin ay tunay na nagbibigay halaga sa buhay, pagpapala sa puso't isipan upang maganap sa buhay natin dakilang pagpapala ng Diyos. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Sa lupa, para lang sa langit.
Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo, magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling,
sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Nalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway aming pakinabangan sa aming pagdiriwang ang paghubog ng aming hangarin sa buhay upang mahalin namin ang iyong mga pinahalagahan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo upang lalong pagtibayin ang pananampalataya, manalangin palagian. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbalan ng sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod, kalakip ang ating mga panalangin. At sa bandang huli, ito ang magbibindisyon po sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na gawain. Salutaris Hostia, Ecce Panis Hostium, Elaverum Hostilia, Sit sempiterna Gloria, Divinam Nobis nonne in patria. Mga panalig bilis ang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabalbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba,
ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin o ang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum sacramentum venerem celui et antiquum documentum novo cedat vitum
cielo, prestatis Dei. Omne delectamentum in sea bentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones Tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, ite nos corporis et sanguinis, Tui sacra mysteria venerari, o redemptiones Tuae fructum, in nobis iuditor sentiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalistinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalistinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.